Magandang araw, Grade 3! Ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 2, Week 7, Day 1 ay tungkol sa tekstong informatibo, pangyayaring pangkalikasan at tambalang pangungusap. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Magandang araw, kamusta ang bawat isa? Noong nakarang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa pang-ukol at tambalang pangungusap. Piliin ang tamang pang-ukol na gagamitin sa bawat tambalang pangungusap sa ibaba. Narito ang mga tambalang pangungusap. Suriin ang mga larawan. Ilarawan ito sa pamamagitan ng buong pangungusap. Tanong: ano-anong mga pangyayaring pangkalikasan ang ipinakita ng larawan? Pangalawa, alin sa mga ito ang iyong nasaksihan o naranasan? Pangatlo, sa iyong palagay, paano maiiwasan ang ganitong pangyayari? Gawaing paglalahad ng layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salitang high frequency tungkol sa tiyak na paksang nakatuon sa isang pambansang sitwasyon. Number 2, natutukoy ang naglalahad ng teksto. Number 3, nakabubuo ng maikling talata gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan ng karanasan tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman. Number 4, nababasa ng may tatas, damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Isulat sa patlang ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Bulkang Kanlaon sumabog. Tuluyan ng sumabog kahapon ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island matapos ang ilang buwan na pag-aalboroto at pagpapakita ng mga senyales ng pagsambulat anumang oras. Dahil dito, itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2 ang babala sa paligid ng bulkan dahil sa posibilidad ng mga pagsabog pa sa susunod na mga oras o araw. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, alas 3:03 ng hapon nang sumabog ang bulkan at bumuga ng 3,000 metro taas ng usok na may kasamang abo at pagyanig ng 6 na beses. Naglabas din ito ng anya ng 4,638 tonelada ng asupre o sulfur dioxide noong linggo. Bunsod nito, pinalawak na sa 6 na kilometro mula sa 4 na kilometro ang pinaiiral na permanent danger zone sa lugar. Pinayuhan na rin ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na ilikas ang kanilang mga residente na sa loob ng 6 na kilometrong radius ng bulkan.
Samantala, nagpatupad ng pwersahang paglilikas ang pamahalaang lokal ng Canlaon City sa mga residente nila na nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Ayon kay Mayor Butchok Cardenas, sakop ng inilabas nilang forced evacuation ang mga nakatira sa barangay Pula, Masulog, Malaiba at Lumapaw. Pinaalalahanan din ng Department of Health ang mga residente rito na magsuot ng face mask para sa kanilang kalusugan. Narito ang mga tanong para sa binasang teksto. Narito din ang mga tumpak na kasagutan. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang inyong binasang teksto ay isang uri ng tekstong informatibo na naglalahad ng pangyayaring pangkalikasan. Sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng teksto ay nagkakaroon tayo ng kabatiran sa kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran. Mapapansin din sa teksto ang mga pangungusap na nilagyan ng salungguhit o kinalayan ng asul na kulay. Ang tambalang pangungusap naman ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap o sugnay na nakapag-iisa na pinag-uugnay ng pangatnig tulad ng at, pati, saka, o, ni, maging, habang, pero, ngunit, subalit, datapwat at iba pa. Tandaan na ang tambalang pangungusap ay dalawang pangungusap na may kani-kanyang simuno at panaguri na pinagsama sa iisang pangungusap. Narito ang ilang halimbawa. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Panuto, gumawa ng 5 halimbawa ng tambalang pangungusap tungkol sa kalikasan.
Pagtataya ng natutuhan. Tukuyin kung ang pangungusap ay payak o tambalan. Narito ang mga tumpak na sagot. Para sa ating remediation, magsaliksik ng tekstong informatibo ukol sa pangyayaring pangkapaligiran. Salungguhitan ang mga tambalang pangungusap at kulayan ang mga salitang high frequency na matatagpuan dito. Idikit ito sa iyong kwaderno. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!